Noong May 1999, isang bangkay ang natagpuan sa isang balon sa Henan, China. Matapos ang investigasyon, isang farmer na nagngangalang Zhao Zuhai ang nakulong at naging responsable sa krimen na yun. Si Zuhai ay umami na siya ang salarin at nahatulan ng kamatayan. 8 taon matapos ng sentensya na yun, si Zuhai ay napawalang sala at nakalaya sa bilangguan. Hindi dahil sa hindi napatunayan na siya ang pumaslang, kundi dahil sa ang kanyang umano'y biktima na supposedly ay patay na, ay buhay na umuwi sa kanilang probinsya. Tara at ating buksan ang pahina ng krimen ng kaso ni Zhao Zuhai. Ang Henan ay isang probinsya sa China na kilala sa ilang mga heritage site tulad ng Shaolin Temple, kung kinalakihan mo ang panonood ng movies ni Jackie Chan at kung paano ginamit ang kanyang kung fu sa kanyang mga kalaban. Ang templo kung saan unang itinuro ang martial arts na ito ay matatagpuan din sa Henan. Sa isang village na tinatawag na Zhaolu sa Zhejiang ng probinsya ng Henan, isang kaso ang naiulat noong 2010 na naging isang pinakamalaking balita noon sa China, maging sa ibang bansa. At ito ang kaso ni Zhao Zuhai. February 15, 1998, sa maliit na village ng Zhaolu na ito, isang nagngangalang Zhao Zuliang ang nag-file ng isang missing report. Ayon kay Zulian, ang kanyang tiyuhin na si Zhao Zhenxiang na kanyang huling nakita noong October 30, 1997 pa ay missing. Noong ipinasa niya ang report na ito, ang kanyang tiyuhin ay missing ng halos 4 na buwan na at ang kanyang hinala sa sinasabing pagkawala ay ang kanilang kapitbahay na si Zhao Zuhai. Na ayon kay Zuliang, ang kanyang tiyuhin at si Zuhai ay mayroong malaking hindi pagkakaunawaan. Ang mga otoridad sa tulong na din ng ilang residente ay gumawa ng isang search para hanapin si Zhenxiang. Ngunit dahil sa ang kanyang pagkawala ay hindi agad ipinarating sa atensyon ng mga otoridad, wala silang gaanong nakuha na impormasyon na makakatulong. Sa kabilang banda naman, si Zuhai na itinuro na responsable sa pagkawala na ito ay ikinulong at kwinestyon ng mga otoridad, ngunit pinakawalan din matapos ng 20 araw dahil sa kakulangan ng ebidensya. May 8, 1999, isang katawan ang nakita ng isang villager habang nililinis ang isang lumang balon. Sa pinakailalim ng nasabing balon na yon ay nakita ang isang naaagnas na bangkay. Ang nasabing bangkay ay headless, nawawala ang ulo at mga bias. Kaya ang pag-identify sa nasabing katawan ay medyo pahirapan. Sa panahon na ito, ang DNA testing ay hindi pa available sa mga otoridad sa maliit na village na yon, kaya ang tanging magagawa nila lamang ay ang ikumpara ang autopsy report ng bangkay sa mga missing person sa area na yon, kung saan matapos gawan iyon ng comparison, ang identifikasyon ng nasabing bangkay ay nagmatch sa nawawalang si Zhenxiang. Sa pag-identify sa bangkay bilang ang nawawalang si Zhenxiang, ang automatic na number 1 suspect sa listahan ng mga otoridad ay walang iba kundi si Zuhai. Wala silang nagawa noong una nila itong kwinestyon dahil sa kakulangan ng ebidensya. Pero ngayon, na natagpuan na nila ang katawan ni Zhenxiang, ito na ang hinahanap nilang ebidensya. Kaya hindi sila papayag na si Zuhai ay pakawalan pa. May 9, si Zuhai ay idinetene bilang primary suspect. Sa ginawang pagkwestiyon ng mga otoridad, si Zuhai ay todo deny sa kanyang involvement sa nakitang bangkay. Ang pagtanggi na ito ay hindi nagpatinag sa mga otoridad, kaya inaresto din nila ang asawa nito bilang isang posibleng accomplice. Ang dalawa ay sumailalim sa torture. Ang asawa ni Zuhai ay dinala sa madilim na lugar kung saan ito ay kanilang pinaluhod sa brick at araw-araw na hinagupit
minsan gamit ang stick, para tanungin kung pinaslang ng kanyang asawa si Zhenxiang. Kapag sinabi niya na inosente ang asawa niya o di kaya ay wala siyang alam, siya ay muli na namang dadanas ng kalupitan. Ang torture na ito ay kadalasang tumatagal ng ilang araw na walang tulog. Sa huli, hindi na niya kinaya pa ang pagpapahirap at matapos ng 1 buwan, siya ay umamin na lamang na ang kanyang asawa ang pumaslang. Sa kabilang banda naman, si Zhuhai na nakaranas din ng kalupitan na idinitain ng May 9 ay umamin na din. At from May 10 to June 18 ay nagbigay ng 9 confessions sa mga otoridad. Siya ay umamin dahil sa siya ay napilitan lamang. Ayon sa kanya, kung ano ang sinabi nilang sasabihin niya, iyon dapat ang kanyang dapat na sabihin. Sa ilang mga katanungan, kapag hindi niya alam ang kasagutan, siya ay mag-iimbento na lamang. Siya ay tinanong kung saan makikita ang katawan, at dahil sa hindi niya alam ang sagot, siya ay nag-imbento at sinabi sa isang confession na iyon ay kanyang ibinaon, at sa isang confession naman, ang katawan ay kanyang itinapon sa balon. Kapag mali naman ang kanyang sagot sa kanilang inaasahan, siya ay makakatikim na naman. May isang tao sa Interpol ang nagsabi na kapag hindi siya nag-confess, siya ay ilalagay sa isang van at sisipain palabas doon, saka papaputukan, at ang kanilang idadahilan, siya ay nagtangkang tumakas. Ayon kay Zhuhai, sa naranasang mga kalupitan, mas masahol pa ang mabuhay kaysa mamatay. Kaya sa huli, siya ay umamin na lamang. October 22, 2002, nang nagsimula ang trial ni Zhuhai sa kasong intentional homicide. Ayon sa court documents, ang magkapitbahay na sina Zhuhai at Zhenxiang ay mayroong relasyon sa isang babae na nagngangalang Dumu. Nalaman ni Zhenxiang ang relasyon ng dalawa at ang ending, sina Zhuhai at Zhenxiang ay nag-away. Bukod doon, si Zhuhai ay mayroon ding utang kay Zhenxiang na 1,800 yuan na ayaw nitong bayaran, at iyon ay dumagdag din sa kanilang alitan. Matapos ng away, sinasabing si Zhuhai ay sinundan si Zhenxiang kung saan ay pinaslang niya ito at itinapon sa balon ang katawan. December 5, 2002, si Zhao Zhuhai ay hinatulan ng suspended death sentence. Ang ibig sabihin nito, siya ay mayroong 2-year suspension of execution na maaring ma-reduce sa life imprisonment kapag siya ay nagpakita ng good behavior sa loob ng 2 taon na yon. Kalaunan, ang kanyang sentensya ay napalitan na lamang ng 20 years in prison. Matapos ng 8 taon, ang kaso ni Zhuhai ay nire-examine. Hindi dahil sa siya ay maaring inosente, kundi dahil sa wala naman talaga siyang dapat na patunayan, dahil wala naman talagang nangyaring pagpaslang. April 30, 2010, matapos ng kanyang 11 taon na pagkakakulong, ang supposedly biktima na si Zhao Zhenxiang ay nakita sa kanilang village na buhay na buhay. Ang kanilang buong village ay nashock nang siya ay namasdan at agad na ipinaalam ang kanyang presensya sa mga otoridad. Si Zhenxiang ay agad na kwestiyon at ayon sa kanya, hindi niya alam na siya ay isa palang murder victim at ang kanyang salari na si Zhuhai ay ilang taon nang nakakulong dahil dito. Ayon kay Zhenxiang, sila ni Zhuhai ay mayroong good relationship noong una dahil sa sila ay parehong nagtrabaho sa isang probinsya ng ilang taon bago lumipat ng Zhaolu Village. Ang kanilang relasyon ay nagsimulang umasim nang si Zhuhai ay nag-embezzle ng 1,000 yuan sa sweldo sa kanilang trabaho. Bukod doon, ang 1,800 yuan na nabanggit sa korte na sinasabing utang ni Zhuhai ay ang kanyang sariling sweldo na ninakaw ni Zhuhai. Pagdating naman sa sinasabing relasyon, idininay ni Zhang Shen na siya ay may relasyon kay Dumu. Pero kinumpirma niya
na nang minsan na pinuntahan niya si Zuhai para kumprontahin ito tungkol sa kanyang pera, ay nahuli niya ang affair ng dalawa na mas nakapagpababa pa ng pagtingin niya dito bilang isang tao. October 30, 1997, siya ay kumuha ng isang patalim at tumungo sa bahay ni Zuhai para muli itong kumprontahin, kung saan sa kanilang pagtatalo ay nasugatan niya ito. Sa takot na baka napaslang niya ito o di kaya ay paghigantihan siya nito, siya ay agad na umalis at itinapon ng patalim sa may roadside. October 31, dala ang kanyang mga IDs, 400 yuan, isang kobrekama at mga damit. Siya ay tumakas sa kanilang village. Sa loob ng 13 taon, siya ay nagpalipat-lipat ng tirahan at nakaraos sa pamamagitan ng pangongolekta ng mga basura. Nang tanungin kung bakit muli siyang bumalik sa village, sinabi ni Zansheng na siya ay na-diagnose na may hemiplegia at naubusan na ng pera. Kaya wala siyang choice kundi ang bumalik para makuha ang kanyang welfare payouts. Nang tanungin sa nangyari kay Zuhai, si Zangshen ay hindi naman nagpakita ng simpatya sa maling conviction nito at sinabi pa, and I quote, matapos malaman na buhay pa si Zangshen, ang judicial authorities ay hindi na nag-aksaya pa ng oras at binigyan ng retrial si Zuhai. May 9, nang ang kanyang conviction ay na-overturn at ang judge ay in-announce na siya ay free to go. Siya ay napaluha nang narinig na siya ay absuelto na. Karamihan sa mga ginamit na ebidensya sa kanya noon ay fabricated at wala ding ebidensya na siya nga ay mayroong relasyon sa babaeng nagngangalang Dumu. May 17, siya ay nabigyan ng 650,000 yuan bilang kanyang compensation. Bagamat malaya na, ang kanyang sinapit maging ang naging epekto sa kanya matapos nito ay hindi na mabubura. Matapos ng kanyang release, siya ay bumalik sa Zaulu village para makita na halos lahat ng naroon ay nagbago na. Ang kanyang asawa ay muling nagpakasal at dahil sa kahirapan, ang kanyang dalawang mga anak ay ipinaubaya sa ampunan at ang dalawa pa ay nagtrabaho sa ibang parte ng China at sa abroad. Ang kanyang tahanan naman ay halos masira na. Ang mga officers at investigators naman na responsable sa nangyari kay Zuhai ay inaresto at June 26, 2012, sila ay nabigyan ng karampatang parusa sa nangyaring mishandling na isa ngayong naging malaking question. Si Zuhai ay nakulong dahil na misidentify ang nakitang bangkay sa balon. Kaya kaninong katawan ang natagpuan doon at sino ang totoong salarin na dapat na nakulong. Ang balon kung saan nakita ang katawan ay naroon pa din, kaya dalawang excavators ang dinala ng mga otoridad para maghukay sa pag-asa na mayroong ma-recover doon na parte pa ng katawan. Unfortunately, walang nakita matapos ng nangyaring paghuhukay. Isang team ang binuo para pag-aralan muli ang kaso at sa una pa lamang ay nalaman ang naging kakulangan ng investigasyon noon. Ang labi noon ay tinatayang may taas na 1.7 meters, ngunit inassume nila na iyon ay kay Zansheng sa kabila ng ito ay 1.65 meters ang taas lamang. Hindi din nila kinumpara ang mga sugat sa katawan sa sinasabing murder weapon noon. Ang labi ay hinukay at kinuhanan ng DNA samples kung saan ay na-identify na ang biktima na si Gao Zongxi, isang lalaki na went missing noong September 12, 1998. Sa kaso na ito ni Gao Zongxi, matapos ang investigasyon, ang mga otoridad ay natukoy ang 4 na posibleng mga suspects. Iyon ay sina Yang Mingfu, Li Haijin, Zhang Xiangling at Liu Yuanxi. Ang 4 ay mayroong mga criminal records at mga suspects din sa iba pang mga krimen. 3 sa kanila ay pinursu ng mga otoridad at isa-isang nahuli matapos gawa ng manhunt. At ang natitira pang isa ay kasalukuyang mayroong death sentence dahil sa isa ding kaso ng murder.
Ang tatlo ay kwinestyon at ayon sa mga ito, si Hyejin ay mayroong galit kay Zongzi dahil sa isang mooncake business. Sila ay nakita ng gabi ng krimen at pinaslang si Zongzi bago piniraso ang katawan nito at idinispose ang mga iyon sa iba't ibang balon. Itinuro ng tatlo ang iba pang lokasyon kung saan makikita ang iba pang parte ng katawan nito at na-recover ang mga iyon sa magkasunod na araw. Wala nang gaanong impormasyon pa kung ano ang naging sentencing nila. Sa pagpapatuloy ng buhay ni Zuhai, June 21, 2010, siya ay nabigyan ng isang bagong bahay for free galing sa local government. Ang ilang mga opisyal na na-involve sa kanyang unang trial ay personal din na humingi ng tawad sa kanya. Ang kanyang mga anak ay bumalik sa kanilang village para bisitahin siya, kung saan ang local government ay nangako din na igagawa sila ng kanilang bahay para manirahan doon kasama ng kanilang tatay. Unfortunately, noong April 2011, si Zuhai ay naging biktima ng isang pyramid scam kung saan siya ay nakuhanan ng 175,000 yuan na galing sa kanyang compensation. Siya ay muling nagpakasal kung saan silang mag-asawa ay nagpatayo ng isang maliit na motel na unfortunately ay nagsara matapos ng 8 buwan at nalugi ng 40,000 yuan. Siya ay muli na namang na-scam nang inilagay ang natitirang 200,000 yuan sa isang investment company na lumabas na isa palang fraud. Sa kanyang mga losses, ayon kay Zuhai, dahil sa siya ay nakulong ng matagal na panahon at walang gaanong kontak sa society, siya ay naging easy target na madaling mabola. Kalaunan, siya ay nag-move out sa Zaulu village kasama ng bagong asawa dahil ang kanyang relasyon sa kanyang mga anak ay umasim dahil sa palaging pangihiram ng mga ito ng pera na humantong paminsan sa pagnakaw ng panganay na anak ng 140,000 yuan. Siya ay tumira sa Shangqiu at nagtratrabaho bilang isang sanitation worker. Bago isara ang ating pahina, shoutout po sa ilan sa ating manonood. Salamat po!